sa ating Panginoon sa Kristo. Nung sila po'y nakarinig ng salita ng Diyos, yung narinig nila mula sa mga ngaral. Kaya nga po sa Apostol Pablo, tuwang-tuwa sa mga mananampalataya sa Thessalonian o Thessalonica ay dahil ang mga mananampalataya noon ay napakasipag. Masisipag talaga sila. So, kailangan nating ay ipangaral ang salita ng Diyos. Ganito kalaki yung tuwa ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya doon sa mga Thessalonians. Di ba, mayroong lugar-lugar ito? Mayroong tinatawag ditong Baryo Pulupot, tama? May pulupot ba dito? Ako lang, may sariling gawa. Sisa, yon. Halimbawa ko lang po yon. Ha? Sisa. Ang mga bagay na narito sa lupa ay atin itong iiwanan. Kaya nga, minsan wala na. Minsan may mga namamatay na hindi na naedad. Hindi na naedad. Tama ba? Pero wala naman kung pinipili ang kamatayan. Babae ka, may lalaki ka, may bata ka. Minsan kahit may sakit. Walang sakit. Pero ano yung sinasabi rito? Yung tayo'y nagpagago, nagtinis tayo, na ginagawa natin ito para po marami ang makapasok sa kanya. Kaya nga po kami, tulad namin, meron nagpapa-schedule sa amin, magpapainos sa amin, mag-reset ulit. Pero kulang na po yung panahon namin. Oo, kulang na yung oras. At ginugugol po namin yung panahon namin, oras namin sa pagtuturo, pangangaral ng salita ng Diyos para sa mga tao. Dahil alam ni Pablo na hindi magkakaroon ng pagbabago sa buhay ng isang tao kung hindi mo kayang paniwalaan ang Diyos. Kaya mo bang paniwalaan, ha? Yeah? Na ikaw pala ay kayang idalhin ng Diyos doon sa langit. Kaya mo paniwalaan yun? Kaya mo bang paniwalaan na ikaw pinatawad ng Diyos sa iyong kasalanan? Kaya mo bang paniwalaan na mahal ka ng Diyos? Yan nga po ang dahilan kung bakit ay pinangangaral natin ang salita ng Diyos. At sinabi niya, sinundan niya yung magandang halimbawa na pinakita ng Apostol Pablo kung anong buhay meron siya dati noon. At yung buhay kumpara yung buhay na ngayon kung bakit sabi niya, sinundan niyo ang kanyang halimbawa. Si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo niya, yung lahat ng mga mananampalataya ay kanyang pinapahuli ang mga ganito mga tipo. Anong ginagawa niya? Pinahirapan po niya, batang matanda, babaeng lalaki, pinahirapan niya. At kumukuha pa siya ng pahintulot doon sa mga namumuno para lamang pahirapan ang mga pagtitipon na katulad dito. Sa totoo lang, napakapalad natin. Bakit ko sinabing napakapalad natin? Dahil ang bansang so yung Pilipinas ang isang bansa na merong kalayaan na makapasok ang lahat ng reliyon. Sa ibang bansa po, hindi pwede ang makapasok, bawal. Lalo na sa lugar ng Saudi. Kapag nabalitaan ka, pupugutan ka na ulo. Na itama yung kanyang paniniwala. At dahil naitama yung kanyang paniniwala, ipinagsabi niya ang kanyang Diyos sa kanyang buhay, na nagbago ng kanyang buhay. Tama ba? Halimbawa, ano ba ang pangalan mga bunso? Mika. Bawa si Mika. O nagbawa, dragadi si Mika. Hindi naman sinabi niya. Halimbawa lang yun, ha? Okay, tingnan nyo, ha? At sabi ron na may kagalakan mula sa Espiritu. Tuwa sila. Tingnan po natin sa Roma. Na hindi na bago na kanilang sekta. Hindi na bago na sino man tao. Ang
Ang pagbabago na maaaring maganap sa sino mang tao kapag pinamalitan ninyo, kapag pinagyakag ninyo, maraming mga tao ang magbabago na katulad ninyo. Isa? Oo. Dahil sa babae. Ano ba yung ginawa ng babae? Ano? Very good. Pinagsabi niya, nagpatotoo siya. Pinagsabi niya, nagpatotoo siya yung ginawa ng Panginoong Hesus sa kanyang buhay. Tama ba? Kasi doon lang niya natagpuan sa pamamagitan ng Panginoong Kristo yung pag-ibig, pagpapatawad, pagtanggap, at pagpapahalaga na hindi niya natagpuan sa mundo ito, na hindi niya ibigay ng sino ng tao natagpuan niya ito sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. At dahil dito, ulitin ka, maraming Samaritano sa bayang ina naniwala kay Jesus dahil sa pagtotoo ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Isipin ninyo, merong nakaunawa sa babaeng ito. Sino nakaunawa sa kanya? Jesus. Kaya't pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna sa roon at tumigil nga sa loob ng ilang ng 2 araw.